Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, Department of Agriculture inaasahang maidedeklara na ang National Food Emergency sa unang linggo ng Pebrero. Singil sa kuryente, inaasahang bababa, bunsod na pamumuhunan ng Maharlika Investment Corporation sa NGCP. Philippine Coast Guard nanindigang hindi nila hahayaan ang iligal na pananatili ng China Coast Guard sa karagatan ng Zambales. Philippine Army muling gagamit ng Typhoon Missile System ng Amerika sa pagsasanay sa Pebrero. At COMELEC makikipagtulungan sa online streaming platform na TikTok para labanan ang fake news. Una po sa ating mga balita, inaasahan ng Department of Agriculture na maidedeklara na ang National Food Security Emergency sa unang linggo ng Pebrero. Layong pa rin ito na mapababa ang presyuhan ng bigas. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Vel Custodio ng PTV Manila. 20.4 million metric tons ng palay ang target na maproduce ngayong taon ayon sa Department of Agriculture. Malaking tulong ang Rice Competitive Enhancement Fund sa pagpapalaki ng produksyon ng palay na inaasahang magsisimula ngayong taon. Pinaplansya na rin ng ahensya ang pagdedeklara ng National Food Security Emergency na layong pababain ang presyo ng bigas at mailabas ang supply ng NFA. Sinabi ng Department of Trade and Industry sa Kamara na approve in principle na ang resolusyon ng National Price Coordinating Council. In 2 working days, possibly mailalabas na nila ang resolution, yung ibig sabihin sila, yung NPCC Secretariat, na signed na ng member agency, again, in 2 working days. Assuming uli na marireceive namin in 2 working days, plus 2 working days for due diligence on the part of the department, the following day, yun. There will be. Maaaring bilhin ng NFA rice sa mga kadiwa centers, local government offices at iba pang government agencies. Maghihigpit din ang DA sa 58 pesos maximum suggested retail price sa bigas sa susunod na linggo. Kung babalikan, nagbigay pa ng palugit ang DA at DTI sa mga hindi pa sumusunod sa 58 pesos MSRP dahil giit ng ilang mga bigasan na kailangan munang maubos sa mga old stocks ng bigas, tsaka sila susunod sa implementasyon ng MSRP. Samantala, tinututukan na rin ng DA ang questionableng pagtaas ng presyo ng mga baboy kung saan umabot sa 400 piso kada kilo ang retail price ito, gayong naglalaro lamang sa 220 to 240 ang farm grade price. Kasama doon sa pag-aaral is ano yung tamang MSRP nga nitong baboy. At after nga ng bigas, yun yung posibilidad na maglabas din ng MSRP for pork. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Malaking tulong sa mga magsasaka ang rice processing systems ng Department of Agriculture para maging sapat ang supply ng bigas sa Ilocos Norte. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas, Lawag. Naniniwala ang provincial government ng Ilocos Norte na sapat at hindi na kailangang umangkat ng bigas mula sa ibang lugar. Umaabot na kasi sa 189% ang sufficiency level ng nasabing produkto rito. Malaking tulong nila ang pagkakaroon ng 3 malalaking rice processing systems sa lalawigan mula sa Department of Agriculture, the Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o DA-PhilMec sa pagpapanatili ng aning palay. Talagang dumami na po yung tinatawag natin na rice processing system. So marami na po tayong malalaking rice processing
system dito sa Ilocos Norte. Dahil sa RPS, mas pinipili na ng mga magsasaka ang magbenta sa Farmers Cooperative imbes na sa mga biyahero. Matatagpuan ang mga RPS sa bayan ng Bacarra, Pidig at Vintar. Mayroon ding sariling pasilidad ang National Food Authority o NFA na matatagpuan naman sa bayan ng Dingras. Bukod yan, patuloy rin ang pamamahagi ng farm input at machineries sa magsaka para makatulong sa kanilang kabuhayan. Alinsunod yan sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tulungan ang mga magsasaka. Sa pagbisita ng Radyo Pilipinas News Team sa pamilihang bayan ng Lawag City, nasa 46 pesos hanggang 55 pesos per kilo ang presyo ng bigas. Pagtitiyak ng provincial government, ang mga murang bigas na nabibili rito ay mataas ang kalidad dahil produkto at na proseso sa loob ng Ilocos Norte. Mula PBS Radyo Pilipinas Lawag, Jude Pitpitan para sa Balitang Pambansa. Lubos ang pasasalamat ng mga magsasaka sa ginhawang dulot ng farm-to-market road sa Calabarzon. Kaya naman ang pamahalaan tuloy-tuloy sa pagpapatayo ng mga proyektong makakatulong sa kanila. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas Lucena. Punong araw, nahihirapan kaming maglabas ng aming mga produkto kasi may mga tinatawid kaming ilog. Bukod doon, kapag umuulan, sobrang madulas yung daan. Sa ngayon po, nung marating kami ng Farm to Market Road, napakabilis na po ng pagpunta namin doon. Malaking tulong para kay Kuya Edwin ng bagong gawang Farm to Market Road ng pamahalaan dito sa Sariaya, Quezon. Isa lamang si Kuya Edwin sa mga magsasaka na malaking natitipid sa bagong gawang FMR sa ilalim ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development o PRDB projects sa Calabarzon. Ang mga ganyang programa at proyekto ang isa sa mga tinututukan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para matulungan ang mga magsasaka sa Pilipinas. Sa katunayan, umabot na sa halos 9 na po ang mga proyekto na natapos ng DAPRDP sa Calabarzon nitong 2024. Kabilang dito ang sub-projects at enterprise na coffee and cacao processing plants at potable water systems. Dahil sa ginahawang dulot ng mga proyektong ito, hiling ni Baladad sa pamahalaan. Sana po patuloy pa nilang tulungan yung iba pang lugar namin na wala pa rin Farm to Market Road. Samantala, ayon sa DA, sisimulan ngayong taon ang konstruksyon ng 1.42 billion pesos sub-projects sa Quezon at Laguna provinces sa ilalim ng DA-PRDP Scale-Up. Mula sa Radyo Pilipinas Lucena, Tom Alvarez para sa Balitang Pambansa. Inaasahan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mas murang singil at matatag na supply ng kuryente dahil sa flagship investment ng Maharlika Investment Fund sa National Grid Corporation of the Philippines. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV Manila. Maghapong nagkukumpuni ng mga sirang appliances ang elektrisyan na si Raul para kumita at makatawid sa mga buwan ng gastusin. Lahat nagtataasan. Kung pwede lang gawin pang gabi ng araw, panambahay, kuryente, number 1. Yun ang medyo mabigat-bigat ngayon. Para mas maging abot kaya ang presyo at maging matatag ang supply ng kuryente, sinimulan na ng Maharlika Investment Corporation ang paggamit sa Maharlika Investment Fund sa pamumuhunan. Kasunod ito ng pagbili ng 20% o katumbas ng higit 19 billion pesos na bahagi ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ang NGCP ay pribadong korporasyon na nagpapatakbo ng power grid ng bansa at naghahatid ng kuryente sa mga planta patungo sa mga power distributor gaya ng Meralco. Bibigyan ng upuan sa board ng NGCP ang Maharlika Investment Corporation. Ang ibig sabihin yan, sabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., magkakaroon ng boses ang taong bayan at may impluensyahan ng gobyerno ang mga desisyon ng NGCP para masiguro ang maayos na supply at makatarungang singil sa kuryente. Ayon sa Energy Department at MIC, matitiyak kasi ng pamahalaan na tama at napapanahon ang implementasyon ng proyekto ng NGCP. Halimbawa, ang epekto niyan ay ang Mindanao-Visayas Interconnection Project noong 2024. Nagbunga yan ng pagbaba ng piso hanggang 2 pisong singil sa kuryente sa spot market sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayong bahagi na ng NGCP ang pamahalaan, positibo ang gobyerno na mas maitataguyod ang transparency.
Mabilis na makikita kung mayroon o totoo ba ang mga banta na posibleng magpasirit ang singil sa kuryente. Inaasahan din nakikita ng 1.24 billion pesos kada taon ang pamahalaan sa pamumuhunan nito. Once we identified energy as our top priority, we've then decided to ask ourselves which part of that energy ecosystem in fact requires the most number of investment, the biggest amount of investment, and the highest impact. And that would be in the distribution lines. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa. Mahigit sa 87 million pesos na halaga ng humanitarian assistance ang naibigay ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Spokesperson Irene Dumlao, patuloy ang kanilang paghahatid ng family food packs o non-food items sa Negros Occidental at Oriental. Inaalalayan din ng DSWD ang mga estudyante na nasa evacuation centers para magpatuloy sa kanilang blended learning. Sa ngayon, nasa 1,600 bata na edad 6 hanggang 12 ang nananatili sa 23 evacuation centers. Ipinagmalaki ng bayan ng Kamalig sa Albay ang bagong tayong command center para ma-monitor ang aktibidad ng Bulkang Mayon. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Gary Carillo mula Radyo Pilipinas, Albay. Ito ang bagong tayong command center sa Kamalig, Albay. Malaking tulong yan sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office para mabantayan ang mga aktibidad ng Bulkang Mayon lalo't naka-code blue pa rin sila. Mayon volcano at the moment is under alert level 1. We are on the code blue. So function of the code blue of the duty personnel is to monitor the situation, disseminate this situation to barangays highly prone to this type of hazard. Patuloy ang 24/7 na operasyon ng Kamalig Command Center upang matutukan ang anumang pagbabago sa aktibidad ng bulkan. So for under alert level 1, we are recording the daily activity of Mayon volcano, disseminate. Then we are every day, daily, we are submitting the situational report to the Office of Civil Defense and to the APSIMO and to the ELG as regards the daily activities being conducted by the Kamalig Dream-O. Sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya, layunin ng Kamalig Command Center na mapanatili ang zero casualty record ng bayan. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, Gary Carl Carillo para sa Balitang Pambansa. Tiniyak ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD na ang lahat ng housing units sa ilalim ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program ay may climate resiliency. Ayon kay DSUD Secretary Rizalino Acuzar, alinsunod sa ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sumusunod ang mga proyekto sa building code para matiyak na ligtas sa mga ito. Inilunsad din ng DSUD ang planado program na layuning isama ang climate change sa urban planning upang magtayo ng matatag at sustainable na komunidad. Sa ngayon, 56 na proyekto ng 4PH ang under construction habang ang ilan ay tapos na. Kamakailan lang formal na itinurn over ang mga units sa Palayan at Bacolod City bilang bahagi ng pagsusumikap ng gobyerno na solusyonan ang krisis sa pabahay ng bansa. Rumesponde ang Philippine Coast Guard sa isang medical emergency ng mga mangingisdang Pinoy 70 nautical miles mula sa Silangin Island, Zambales. Sa gitna yan ng pagbabantay ng BRP Cabra sa iligal na pananatili ng isang barko ng China Coast Guard. Nakatanggap sila ng distress call mula sa grupo ng mangingisda. Sa kasamang palad ay pumanaw ang isa sa kanila na makarating ang rescue team ng PCG. Kahit malalakas ang alon, na-recover ng crew ng BRP Cabra ang labi ng mangingisdang Pilipino at inihatid pabalik ng Zambales. Sa kabila ng rescue efforts, nagawang bumuntot ng barko ng China Coast Guard, bagay na kinundina ng PCG. Sa ngayon, muling idineploy ang BRP Teresa Magbanwa para palitan ng BRP Cabra, kung saan binabantayan ng CCG 3304, 72 nautical miles mula Pundakit, Zambales. Sa pinakahuling monitoring naman, nasa 100 nautical miles mula Zambales ang The Monster Ship. Habang ang isang pambarko ng China Coast Guard ay huling nakita 134 nautical miles mula sa bansa. Ngunit ang mga ito ay nasa exclusive economic zone pa rin ng Pilipinas. We have been very successful nung nag-deploy tayo ng BRP Cabra despite of its small size. BRP Cabra really did well to push back, para itulak palayo ang China Coast Guard vessel.
repeating our strategy with the deployment of a much bigger vessel, BRP Teresa Magbanua, I think we can be able to attain that objective. Inihayag ng Philippine Army na muling gagamitin ang mid-range capability o Typhoon missile system ng Amerika sa pagsasanay sa Pebrero. Pero paglilinaw nila, sa sentro lang ito sa orientation lalo't isa ito sa kagamitang planong bilhin ng Pilipinas. Sagot ng gobyerno ay walang sino man ang maaaring makialam sa mga hakbang na palakasin ang ating seguridad. It is a preparation for the Salaknib. Okay. But it is part of the Army CATEX Katihan. As mentioned previously by the Commanding General Filipina, we are proposing for the same capabilities. So, kaya hanggat nandito yung MRC, we maximize yung kanilang utilization to train our personnel sa mga ganitong new technology. Nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa Department of Labor and Employment ang mahigit 600 tupad beneficiary sa South Cotabato. Ang detalye sa balitang pambansa ni Sofia Turnos ng Philippine Information Agency, SOC Sergeant. Nagsagawa ng payout ang Department of Labor and Employment sa Region 12 para sa 694 benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o tupad mula sa Lake Cebu, South Cotabato kung saan nakatanggap ng 4,170 pesos ang bawat isa. Nasa kabuang 2,893,980 pesos ang ipinamahagi ng DOLE kapalit ng 10 araw na pagserbisyo sa mga benepisyaryo ng tupad sa ilalim ng proyektong Enhancing Sustainability by Clearing Waterways and Promoting Urban Gardening ng pamahalang panlalawigan ng South Cotabato. Isa ini kadako nga pribilehiyo nga ginhatag sa DOLE sa katawhan sa Lake Cebu kag sa iban pang munisipyo. Ako ini nga bulig sa ilay. May dignidad, no? May dignidad, may uno ang tao sa pagbaton sini. Kaya ginobrahan nila ni. Kung ma-income nila o mabato na nila sa pulo adlaw nga trabaho nila, dako ang mabulig sini sa ilang panimalay. Lubos naman ang pasasalamat ng mga benepisyaryo sa biyayang natanggap nila mula sa programang tupad na isang malaking tulong sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Tinitiyak ng DOLE na sa pagsisimula ng taon ay patuloy ang kanilang suporta at magpapatupad ng mga programang makakatulong at makakapagunlad sa mga disadvantaged workers hindi lamang sa probinsya ng South Cotabato kundi maging sa buong Region 12. Mula sa Philippine Information Agency SOC Sergeant, Sofia Zabate Turnos, Balitang Pambansa. Pinag-aaralan ng COMELEC na tutukan na rin ang mga social media influencers sa kampanya para sa nalalapit na 2025 national at local elections. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Luisa Erispe ng PTV Manila. 2 linggo na lang ang bibilangin. Simula na ang opisyal na panahon ng kampanya para sa mga kandidato sa national na posisyon at pati na rin sa party list organization para sa 2025 national at local elections. Kaya naman ang Commission on Elections, bukod sa mga posters, tarpaulins at ads sa mga TV at radyo, pinag-aaralan ding matutukan ang paggamit ng influencers sa panahon ng kampanya. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sakaling may influencer na mag-e-endorso ng kandidato at gagawin itong content, ay maaaring nilang hingin ang kontrata dahil kailangan nakalagay ito sa Statement of Contributions and Expenditures ng isang kandidato. Anong extent yung usapan nila? May kontrata ba sila? Yan bang kontrata dapat sinasabit sa amin? Kasi yung kontrata kasi sa mga istasyon ng radyo, telebisyon, kahit sa dyaryo, sinasabit sa amin sa COMELEC for purposes of comparison doon sa nire-report ng mga kandidato o mga political parties. Paliwanag naman dito ng komisyon, hindi nila minamata ang content ng mga social media influencers. Ang nais lang nila, maging tapat ang bawat kandidato sa ginagastos nila, lalo na sa panahon ng kampanya. Kung TV, radyo, dyaryo at kahit mga artista nga ay nakalagay sa SOSE, dapat kasama rin ang influencers. Tinitiyak lang din ng COMELEC, hindi ilalagpas sa mga kandidato sa spending limit na 3 piso per registered voters sa mga may partido at 5 piso para sa mga walang partido. Yung mga influencer at saka yung mga talents or artists na mag-i-endorse ng kandidato, kung paano namin sila pwede na i-presume na nabayaran ng mga kandidato o political party.
Labas naman dito ang mga kandidato na sila mismo ang mag-e-endorso sa sarili nila. Papasok lang ang regulasyon kapag nagbayad na sila ng kapwa nila influencer. Kaugnay naman ito ay pumirma ng kasunduan ng COMELEC at TikTok para tumulong sa regulasyon ng political content sa social media. Samantala, bukod sa influencers, sisilipin din ng COMELEC ang posibleng regulasyon sa mga lumalabas naman na survey. Dapat kapag kinumisyon ito ng kandidato sa panahon ng campaign period ay nakalagay din ito sa SOSE. Pwede kaming gumawa ng mas stricto na guidelines patungkol sa paglipana ng mga survey. Again, hindi kami against sa surveys. Ito ay constitutional, sabi ng Supreme Court. Pero tingnan lang natin kung paano naaabuso nito at naiimpluwensyahan nito yung pagboto at pag-iisip ng mga kababayan natin. Mula sa People's Television Network, Luisa Erispe para sa Balitang Pambansa. Ipinagmamalaking anunsyo ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang kanilang groundbreaking achievement sa aviation safety. Sa programang Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni CAAP Director General Captain Manuel Antonio Tamayo na nakapagtala sila ng 48% reduction sa aksidente at seryosong insidente noong 2024 kumpara noong 2023. Dahil ito sa patuloy na pagtutok sa kaligtasan at seguridad ng air transportation system sa bansa. Ang tagumpay na ito ng CAAP ay may uugnay sa pagpapatupad ng safety programs, mas mahigpit na aviation operations at ang pagtutulungan ng stakeholders sa aviation industry. Dagdag ni Tamayo, mananatili ang paninindigan ng CAAP para sa isang ligtas at maaasahang aviation sector. In 2023, we had so many accidents. Hinigpitan po namin ang oversight dyan. Yung control pati ng mga piloto, we made sure that before we issue them licenses, they are properly trained, current, medical na ipasa po nila. Binigyan ng parangal bilang 2024 Athlete of the Year ng Philippine Sports Writers Association ang double Olympic gold medalist na si Carlos Yulo dahil sa kanyang makasaysayang tagumpay sa 2024 Paris Olympics at 2024 Asian Championships. Kasabay ng parangal, itinalaga rin si Yulo bilang brand ambassador ng isang pribadong korporasyon. Kasama ni Yulo sa listahan ng brand ambassadors ang mga sikat na personalidad tulad ni Piolo Pascual, Marian Rivera at Alden Richards. Nagpasalamat naman si Yulo sa suporta at ipinahayag ang kanyang hangaring patuloy ang magsikap para sa mas marami pang tagumpay sa hinaharap. Samantala, Kong Hei Fat Choi, kumuha tayo ng latest sa paghahanda sa Chinese New Year sa Binondo, Manila sa ulat ni Alan Francisco live. Kong Hei Fat Choi, Sheila and Joshua, yung nakikita nyo yan sa aking likuran, sa aking paligid, no, ay ibig sabihin niyan, excited na, masaya yung mga kababayan natin dito sa Binondo, sa Maynila, kaugnay nga yan ang pagsalubong sa Chinese New Year. At Sheila, alam mo yung bilang na yan, dadami pa dahil nauna nang sinabi ng Manila Police District na posibleng umabot sa 1.5 million katao ang makikiisa sa pagsalubong sa Chinese New Year. Ilang oras na lang at sasalubungin na ng mga kababayan natin, partikular ng mga Chinoy ang Chinese New Year. Pero bago ang pagsalubong, kapansin-pansin ang masayang atmosphere dito sa Binondo. Makukulay na mga palamuting may kaugnayan sa disenyong pang Chinese New Year, tulad ng mga pulang pailaw at mga parol at iba't ibang mga dragon design. Marami sa mga kababayan natin, Sheila, kanina pa andito dahil nais nilang salubungin ang Chinese New Year. Isasabay na rin nila yung pamimili ng tikoy, mga lucky charm at iba pang paniniwalang maghahatid ng swerte ngayong Year of the Wood Snake. May mga nakita rin akong nagisindi ng insenso. Naging tradisyon ito dahil tuwing pinagdiriwang ang Chinese New Year. Marami sa kanila umaasa na magdadala ng swerte ang Year of the Wood Snake. Family bonding din ang mga layunin ng marami rito. Mamayang hating gabi, marami ang makikisaya sa pagsalubong sa Chinese New Year dito sa Binondo. Sarado, Sheila, sa motorista ang Binondo Intramuros Bridge. Magkakaroon dito ng Chinese New Year countdown, fireworks display at drone show. Isasara rin mamayang alas 9 ng gabi ang mga sumusunod na lugar, ang northbound at southbound ng Jones Bridge, buong kahabaan ng Quintin Paredes Street, mula Padre Burgos Avenue hanggang Dasmariñas Street,
ang Jones Bridge, Plaza Cervantes, Binondo Intramuros Bridge at Sheila, pinapayuhan yung mga motorista na daraan sa Binondo area na planuhin ang kanilang ruta upang hindi maipit sa trapiko. Sheila, yung bilang na yan ng mga kababayan natin dito ay dadami pa, lalo't sabi nga ng Malacanang sa kanilang naunang announcement ay deklarado bilang special non-working day ang January 29. Bukas yan, Chinese New Year, para makiisa sa ating mga kababayan sa pagsalubong at sa pagdiriwang ng Chinese New Year. Sheila, nakikita mo yung mga kasama ko rito, mga buwabati na rin ng Chinese New Year para sa ating mga kababayan. Kong Hei Pachoy uli dyan sa inyo sa studio, Sheila, Joshua. Aabangan namin ang pasalubong mong tikoy. Maraming salamat, Alan Francisco. Samantala, pagkakalooban ng kabuhayan at tulong pinansyal ang 36 na miyembro ng New People's Army na sumuko sa Bukidnon kamakailan. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Bernadette Epan ng PIA Bukidnon. 36 na mga miyembro ng NPA ang sumuko, dala ang 54 na mga high-powered firearms at isang M60 machine gun sa mga sundalo ng 403rd Brigade, 4th Infantry Division sa probinsya ng Bukidnon. Isa dito si Arnel Arcaya na nagbahagi ng kaniyang karanasan habang nasasamahan ng armadong grupo at sa desisyon na magbalik loob na sa gobyerno. Anong nanguli mo dire? No, gawas ka na may obserbasyon dito. Di ka po na mo, gusto niyo makaban yung pamilya. Ako ang sinapigil nga, karon abang ko dira sa halos malito. Natabangan man sila pinansyal. No gani sa kuha. Nadakpan ko Agosto, na-profile ko September, pagka October nakadagat ko 15,000. So ina nakapaspas pa to tabang sa gobyerno sa. Ayon kay Brigadier General Michelle Anayiron Jr., commander ng 403rd Brigade, ang pagsuko ng mga rebelde ay isang malaking tagumpay para sa kaayusan at kapayapaan sa Mindanao. Finally, nag-decide na din na i-abandon na ang armado ng pagkibiso o sulayan na operar, mababa ka na ito para sa kalabuan sa atong probinsya sa Bukidnon. Ang livelihood, financial assistance at iba pang serbisyo para sa mga sumuko ay nagbigay ng bagong pag-asa at oportunidad sa kanila upang magsimula ng bagong buhay kasama ang kanilang mahal sa buhay. Bernadette Epan ng Philippine Information Agency Bukidnon para sa Balitang Pambansa. Inilunsad ng lungsod ng Vigan ang 101 ways ng pagkain ng kanilang longganisa kasabay ng pagdiriwang ng Longganisa Festival. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Ayla Villanueva ng Philippine Information Agency Ilocos Sur. Longganisa ng Vigan. Bukod sa masarap na prituhin pang-agahan, ay mayroon pa palang 101 ways para mas malasap ang manamis-namis at mabawang na linamnam. Inilunsad ng lungsod ang 101 ways of eating the vegan longganisa sa ginawang Vegan Longganisa Cookfest para sa taunang Longganisa Festival kamakailan. Naglalaman ito ng iba't ibang mga putahe o recipe mula sa appetizer, sabaw, ulam, merienda, panghimagas at marami pang iba. Ang mga recipe na ito ay ilalabas sa isang recipe book para sa mga turista at residenteng nais masubukan ang mga putahe. Very proud tayo ganda ito, proud name tayo. Duwan ito nga klase na tiya po, dati may sakit hard type. So, tilongganisa can be served in different ways. It can be used for soup, it can be used for snacks, it can be used for breakfast, dinner, adobe, may sa dati po kita dapat picture na. Yeah, mga recipe book. So, this is again another product Vegan to promote vegan and vegan longganisa. Ang mga nilalaman ng cookbook ay mga recipe ng mga nakilahok sa taunang Cookfest ng Vegan City sa mga nakaraang taon. Ang mga putahe naman ng mga nagtagisan ngayong taon ay ilalagay sa susunod na edisyon ng libro. Mula sa PIA Ilocos Sur, Ayla Villanueva para sa Balitang Pambansa. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na tiyakin ang kabuhayan at employment support sa 17 seafarers ng MV Galaxy Leader. Ito'y habang sila ay bumabangon matapos ma-hostage ng Houthi rebels sa Yemen. Direktiba ng Pangulo tulungang makabangon ang Pinoy seafarers.
Bukod sa Thanksgiving Mass, winelcome din ng DMW ang mga tripulante kasama ang kanilang mga pamilya sa isang salo-salo. Nakatanggap sila ng tulong pinansyal, training certificates at gift bags mula sa DMW, OWA at TESDA. Laking pasasalamat ng mga marino kay Pangulong Marcos sa pagtitiyak ng kanilang kaligtasan at kapakanan. Nagpasalamat din si Kakdak kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, maging kay Transportation Secretary Jimmy Bautista. Tutukan bukas sa Bagong Pilipinas ngayon, ibabahagi ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque ang mga accomplishment ng kagawaran ng nakaraang taon, maging ang mga programa pang nakatakdang ipatupad para sa paglago ng ekonomiya. Alas 12:30 ng tanghali bukas sa inyong pambansang TV, ang PTV4. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.